Hindi ko makakalimutan ang gabing yon at hindi ko mapapalitan ng kirot na iniwan nito sa puso ko. Ako si Lara, 6 na buwang buntis ako noon. At ito ang kwento kung paano nagbuwis ng buhay ang aso kong si Kobe para iligtas ako. Nakatira kami ng asawa ko sa gilid ng bukid, malayo sa kabahayan, tahimik at presko. Pero dahil buntis ako, madalas akong magising sa madaling araw para umihi o uminom ng tubig. Sa bawat gabing yon, may kasama ako, si Kobe, ang aming itim na askal na sobrang protective sa akin. Hindi siya parang ibang aso. Tahimik siya pero alerto. Kapag may dumadaan na tao o hayop, hindi siya basta tatahol. Titingin muna, papakiramdaman. Para bang alam niya kung masama o hindi ang papalapit. Noong gabing yon, bandang 11:40 PM, hindi mapakali si Kobe. Paikot-ikot siya sa sala. Tapos lalapit sa akin, didilaan ng kamay ko, babalik sa pinto. Tapos tatahol. Hindi normal na tahol, parang may sinusubukang itaboy. "Bakit, Kobe? May tao ba?" Tanong ko habang hinihimas siya. Pero hindi tao ang kinakatakutan niya. Hindi ko alam. Pero nararamdaman ko rin ang bigat ng hangin. Parang may nakatingin. Parang may nag-aabang. Nang mag-aalas 12 na ng madaling araw, narinig ko ang unang ingay. Isang mahinang pagtik-tik sa bubong. Tik, 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 tik. Hindi ko na inisip na pusa lang yun. Kasi alam ko yung tunog na yon. Pero si Kobe, biglang nagngit-ngit. Tumayo ang balahibo niya. Tumahol siya ng malakas. Hindi dahil sa gulat, pero dahil sa galit. At doon ko lang naalala ang mga kwento dito sa lugar. Tik-tik, tagakuha ng sanggol, manananggal. Napalunok ako. Napahawak ako sa tiyan ko. Tumabi sa akin si Kobe, nakaharap sa bubong. Parang sinasabing, "Huwag kang matakot, nandito ako." Pero pagdating ng alas 12 ng madaling araw, doon na nagsimula. Isang malakas na bagsak ang narinig ko mula sa bubong. Dumaan ang mabibigat na hakbang. May narinig akong mahabang paghinga mula sa taas. At kasunod nun, sumisip-sip na tunog. Parang may hinahanap. Parang inaamoy ang loob ng bahay. Para akong nanigas. Pero si Kobe, hindi umatras. Tumayo siya sa pagitan ko at ng pinto. Bumukas ang isang parte ng bubong. Maliit lang pero sapat para sumilip ang mahabang dila na parang ahas. Pumipitik-pitik. Naghahanap. "Diyos ko, ano yan?" Napabulong ako habang pumipigil ng sigaw. Pagkalipas ng ilang segundo, biglang bumaba ang nilalang mula sa bubong. Isang maitim na nilalang. Payat, mahaba ang kuko, at may mabigat na pakpak na kumakalampag. Hindi ko man makita ng buo dahil sa dilim, pero alam ko, tik-tik yun. Umarap ito kay Kobe. Umangil si Kobe. Nagpakita ng ngipin. Pero ang nilalang, tumawa lang. Isang nakakapangilabot na tawa. Sumugod ang nilalang. Papunta sa akin. Pero tumalon si Kobe papunta sa kanya at umatake. Sinunggaban niya ang binti ng nilalang. Kinagat. Umalingaw-ngaw ang nakakatulig na hiyaw nito. "Kobe!" Sigaw ko habang umiiyak. Pero hindi umatras si Kobe. Kahit tinatamaan siya ng matatalas na kuko. Kahit tumatalsik ang dugo niya sa sahig. Inilalaban niya ang buong katawan niya para sa akin. Tinangka ng tik-tik na ilapit ang dila nito sa akin. Pero humarang si Kobe.
Kinagat yun ng buong lakas. Umalingaw-ngaw ulit ang hiyaw ng nilalang. Umatras ito. Nagplap ng pakpak at mabilis na lumipad paalis. At pinilit kong mawala mula kay Kobe. Naiwan si Kobe na nakahandusay sa sahig. Hingal, duguan. Tumakbo ko sa kanya. Kobe, Kobe please, huwag ngayon. Pinilit niyang itaas ang ulo niya. Tinignan niya ako. Binilog niya ang buntot niya kahit mahina. At sa mata niya, parang sinasabi niyang, safe ka na, yan ang mahalaga. Ilang segundo lang at tumigil ang paghinga niya. Niyakap ko siya. Nanginginig ako at umiiyak ng walang tigil. Pagdating ng umaga, dumating ang mga kapitbahay, pati yung asawa kong galing trabaho. Sabi nila, nakita raw nila ang isang anino na lumilipad papalayo sa bukid. May sugat, may tumutulong dugo. Ang tanging naiwan sa amin ay ang tahimik na katawan ng aso kong nagligtas sa buhay ko at ng anak ko. Inilibing namin si Kobe sa ilalim ng mangga at tuwing dadaan ako ron, nararamdaman ko pa rin ang presensya niya. Parang binabantayan pa rin kami ng anak kong si Kobe. Oo Sir Dave, Kobe din ang pinangalan ko sa anak ko. Dahil hindi lang basta alaga ang aso ko na yun. Siya ang dahilan kung bakit may Kobe pa rin sa tabi ko. Hanggang dito na lang. Sana mapili ang kwento ko at masama sa mga kwento ng PNT Stories. Salamat. Ako nga pala si Rodel, taga-probinsya, at ang kwentong to ay tungkol sa manok. Oo, manok, pero hindi ito basta-bastang alaga. Hanggang ngayon, ayokong maalala kung paano nagsimula ang lahat, pero baka makatulong sa ibang tulad kong naloko ng swerte. Sa amin sa probinsya, normal na ang sabong kahit mahirap ang buhay. Ang mananabong laging umaasa sa swerte. Ako, halos 1 taon na akong talo ng talo, para bang sinusumpa. Isang hapon habang papauwi ako mula sa sabungan, nadaanan ko ang matandang ermitanyong kilala sa baryo. Tahimik lang siya, laging nakaupo sa ilalim ng punong akasya, parang nag-aabang ng kung ano. Hindi ko siya kilala pero lahat ng tao umiiwas sa kanya. Tinawag niya ako pero hindi naman siya tumitingin. Rodel, bakit ba puro talo ka? Tanong niya. Nagulat ako. Hindi ko alam paano niya nalaman ang pangalan ko. Hindi ako nakasagot. Tapos nginitian niya ako. Hindi magandang ngiti. Hindi masaya. Parang may alam na hindi ko alam. Tumayo siya at may inilabas na bayong. Nang buksan niya, may isang manok. Puti, pero may itim na guhit sa likod. Mapungay ang mata, pero may kakaiba. Pula ang mga mata nito, hindi normal sa manok. Ito ang magpapanalo sa'yo. Swerte yan, pero may kapalit. Tumawa lang ako. Akala ko nagbibiro siya, pero nang hawakan ko ang manok, parang may dumaan na malamig sa braso ko. Ikinibit balikat ko na lang. Talo na nga ako. Baka ito na ang chance ko. Mag-ingat ka, Rodel. Sa bawat panalo, may mawawala. Sabi ng matanda bago ako umalis. Hindi ko yun sineryoso. Sino ba naman siya? Ermitanyong baliw lang, diba? Pag uwi ko sa bahay, pinakita ko sa asawa ko ang manok. Natatakot siya. Sabi niya, may kakaiba raw sa tindig. Parang hindi manok ang tingin. Pero hindi ko na pinansin. Gusto ko lang manalo kahit minsan.
Gusto ko patunayan na hindi ako malasabang buhay. Kinabukasan, dinala ko ang manok sa sabungan. Lahat tumingin. Hindi dahil maganda ang manok, kundi dahil may kakaiba sa mga mata niya. Pero nang magsimula ang laban, hindi makapaniwala ang mga tao. Sunod-sunod ang talo ng kalaban. Sunod-sunod ang panalo ko. At hindi man lang nasugatan ng manok ko. Para siyang humuhula ng galaw ng kalaban. Parang alam niya ang bawat atake. At pagkatapos ng laban, tumingin siya sa akin. Diretso. Parang may isip. Umuwi akong may pera sa unang pagkakataon. Niyakap ako ng mga anak ko. Masaya sila. Masaya rin ako. Pero kinabukasan, doon nagsimulang magbago ang lahat. Pagkatapos ng unang linggo ng sunod-sunod na panalo, napansin ko ang pagbabago sa bahay. Hindi sa pera, kundi sa mga anak ko. Nagsimula sa simpleng ubo, pagkatapos lagnat. Ang pangalawa kong anak, si Lisa, nagsalita ng bagay na hindi ko malilimutan. "Tay, may puting manok sa kwarto namin. Nakatayo lang doon, tapos nakatingin." Nagulat ako. Hindi ko naman pinakawalan ang manok sa bahay. Nasa kulungan siya sa likod bahay. Pero nang pumunta ako sa likod, nakita ko siya sa loob ng kulungan. Nakatayo, hindi gumagalaw. Pero pulang-pula ang mata. Tapos bigla niyang tinuka ang harang ng kulungan. Sobrang lakas. Kinabukasan, sumubok akong hindi siya ilaban. Pero nang tignan ko ang manok, nakita kong tumatayo siya sa isang paa at nakatingin diretso sa akin mula sa kulungan. At bigla siyang umungol. Hindi tunog ng manok. Parang tunog na parang halakhak. Lumala ang sakit ng mga anak ko. Hindi sila makahinga. Nilalagnat ng halos sobrang taas, sobrang init, at nagkikisay na. Dinala namin sila sa ospital. Walang makita ang doktor. Wala ring dahilan. Lagnat lang daw. "Ibalik mo," sabi ng isang nurse na madalas sa sabungan. Parang alam niya. "Yung swerte mo, hindi para sa'yo. May kapalit yan," sabi ng nurse. Hindi ko siya maintindihan noon, pero nang makita kong parang nawawala na ang kulay ng balat ng anak ko, doon ako napasigaw. Kukunin ko ang manok. Pag-uwi ko, dumiretso ako sa likod ng bahay. At wala na sa kulungan ng manok. Pero may naiwan, 3 balahibo, at sa lupa, parang may marka ng 4 na daliri. Hindi paa ng manok, parang paa ng tao, maliliit at nakaturo papunta sa gubat sa likod ng bahay namin. Sinundan ko ang mga bakas. Sa bawat takbang ko, naririnig ko ang mahinang tunog na tila pagngisi, yung tunog na parang mahinang tawa. Hanggang sa marating ko ang punong akasya, yung pwenestuhan ng matandang ermitanyo, at doon ko nakita ang manok. Pero nakatayo na siya, hindi bilang manok. Mahaba ang paa niya, nakaangat ang katawan na parang tao. Ang pakpak niya nakabuka, pero mahaba, parang braso. At ang ulo niya nakatagilid, nakangiti, gamit ang matulis na tuka. Tumingin siya sa akin at nagsalita. Oo, nagsalita. "Marami ka nang nakuha. Ngayon, bayaran mo na." Doon ako napahampas. Hinataw ko ng itak. Pero bago pa tumama ang talim, sumirit ang tunog at naglaho siya sa hangin. Nag-iwan lang ng amoy ng sunog na balahibo. At mula sa taas ng puno, narinig ko siyang bumulong. "Hindi mo ako mapapatay. Pero pwede akong umalis.
kung papalayain mo ko. Wala na akong pagpipilian. Umalis ka. Kunin mo lahat. Huwag lang ang anak ko. Isang malakas na hampas ng hangin ang dumaan mula sa gitna ng kadiliman. Lumipad siya palabas ng gubat at hindi na muling bumalik. Pag-uwi ko sa bahay, mga 20 minuto pa lang ang lumipas. Sabi ng asawa ko, nawala na raw ang lagnat, nawala ang panginginig, parang walang nangyari. Kinabukasan, bumalik ako sa lugar ng ermitanyo. Wala na siya. Sa sabungan, bumalik ang malas ko. Talo ulit ako. Hindi na muling nakita ang manok. Mula noon, Sir Dave, kahit gaano kahirap ang buhay, hindi na ako muling naghanap ng madaling swerte. Kasi ang importante sa akin, ligtas ang pamilya ko. Ako si Jenny, at kung may isang gabing hindi ko malilimutan, ito yon. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ang pumasok sa bahay ko, pero hanggang ngayon, nanginginig pa rin ang kamay ko pag naaalala ko. Mag-aalas 12 na ng madaling araw. Tahimik lang ang bahay. Nanonood ako sa sala habang hinihintay antukin. Hindi ko namalayang nawawala pala ang alaga kong aso. Usually, nasa paahan ko lang yun madalas. Pero noong gabing yun, hindi ko alam kung saan pumunta. May narinig akong mahina pero malinaw. Tunog ng mga kutsara. Kala ko, guni-guni lang. Pero nang sumunod, mas malakas. Parang may kumakain sa kusina. Hindi ako agad tumayo. Ramdam ko kasi agad ang lamig. Hindi lamig ng aircon, kundi lamig na parang may nakatayo sa likod mo at nakatingin. Hinawakan ko ang cellphone ko ng mahigpit. Huminga ko ng malalim. Siya siguro yon. Bulong ko sa sarili ko, pilit nagpapakatapang. Pero iba ang pakiramdam. Iba, parang may mali. Dahan-dahan ako naglakad. Bawat apak ko, parang may tumutunog sa tenga ko. Paglapit ko sa pintuan ng kusina, may anino akong nakita. Anino ng isang tao. Bigla akong nanlamig. Hindi ko kasi inaasahan. Binaliwala ko ang takot ko at binuksan ng ilaw. Tapos may nakita akong isang lalaki. Payat, medyo mahaba ang buhok, nakasuot ng damit na sira-sira, nakatayo sa harap ng mesa, kumakain. Hindi man lang siya nagulat, para bang normal lang na naandoon siya. Kuya, sino ka? Paano ka nakapasok dito? Mahina kong sabi habang nanginginig. Dahan-dahan siyang tumigil sa pagnguya, tapos tumalikod sa akin. Ang mukha niya, Diyos ko, maputla, sobrang putla. At ang mata niya, parang sa pusa. Makintab at hindi kumukurap. Napaatras ako, pero bago pa ako makatalikod, may narinig akong tunog mula sa kanya. Isang mahinang, mababang angil, parang pusa na nagagalit. Hindi normal ang tunog, hindi tunog ng tao. Pagkatapos ng angil, bigla siyang yumuko, napakabilis. Tapos ang katawan niya, nag-shift, nag-twist, parang natutupi ng hindi dapat. Hawak ko na ang pinto palabas ng kusina, pero hindi ko maiwasang tumingin ulit. At doon nangyari ang hindi ko inaasahan. Yung lalaki, nag-iba ang katawan. Tumunog ang mga buto niya,
Parang may nababali pero hindi siya umaaray. Humahaba ang kuko, lumiliit ang katawan, hanggang sa mula sa isang tao, naging isang itim na pusa. Nakalapat sa sahig ang katawan pero ang buntot nakataas, gumagalaw-galaw, at yung mata namumula. Hindi ako makasigaw, nahihirapan akong huminga. Tumalon yung pusa papunta sa bintana ko sa kusina. Maliit lang yun, sapat lang para magkasya ang pusa. Sumiksik siya doon at nawala sa dilim. Pero bago siya lumabas, tumango pa siya. Parang alam niya na nakatitig pa ako. Naiwan ako mag-isa sa kusina, nanginginig at pawis na pawis. Hindi ko makakalimutan yung karanasan kong yun, Sir Dave. Pero hanggang ngayon, naririnig ko pa rin sa tenga ko yung angil niya. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Itago nyo na lang ako sa pangalang Lem. Gusto ko lang ikwento itong nangyari sa akin. Noong isang buwan, binigyan ako ng isang kaibigan ng aso. Sabi niya, regalo daw. Para daw hindi ako mabagot mag-isa sa bahay. Maliit lang yung tuta, maitim at sobrang tahimik. Kahit nga pangalan wala. Kaya binigyan ko siya ng pangalan na Shadow. Sa araw, normal lang siya. Medyo mahiyain, pero mabait. Lagi lang nakadikit sa akin at parang gusto lagi ng yakap. Wala akong napansin na kakaiba hanggang sumapit ang unang 12:00 ng gabi niya sa bahay. Eksaktong 12:00 ng unang gabi, nagising ako sa tunog ng kuko na kumakalos ko sa sahig. Akala ko naglalaro lang si Shadow, pero nang silipin ko, nanindig ang balahibo ko. Nakatayo siya sa sulok ng sala, nakatalikod sa akin, pero ang ulo niya nakapihit na parang halos kalahati ng katawan. Tapos nakatingin diretso sa akin. Hindi siya gumagalaw, pero yung mata niya makintab na namumula. Tinawag ko ang pangalan niya, pero hindi siya kumurap. Hindi rin siya tumahol, hindi gumalaw, wala. Nakapako lang siya ng tingin sa akin, para bang may tinitimbang o may hinihintay. Kaya dahan-dahan akong umatras, pabalik sa kwarto. Pagsara ko ng pinto, doon bigla nagbago ang lahat. Kumalabog. Isang beses, dalawa. Tapos sumunod ang kalmot sa kahoy, diretso sa mismong pinto ng kwarto ko. Pero ang pinakakinilabutan ako, yung tunog na parang boses ng bata na nakikisabay sa pagkalmot. Lem, gising ka pa? Pero kilala ko ang boses ni Shadow. Aso siya, hindi ganun. Pagsapit ng umaga, normal naman siya. Parang wala nangyari. Parang hindi siya yung hayop na kumakalampag kagabi at bumulong ng pangalan ko. At nang tinignan ko siya, ngumiti siya. Oo, ngumiti. Yung ngiti na parang tao. Simula noon, tuwing 12 AM, nag-iiba siya. At bawat gabi, lumalala. Hindi ko na alam kung aso nga ba talaga si Shadow o may iba pang nilalang na nakatira sa katawan niya. Hindi na ako nakakatulog tuwing malapit na ang 12 AM. Pero kagabi, nakatulog ako nang hindi ko namalayan. Nagising ako sa isang tunog na sobrang pamilyar. Pero ngayon, mas malakas. Yung kaluskos ng kuko sa sahig. Pero
Hindi na normal ang tunog. Mas mabilis, mas mabigat. Nakahiga pa ako noon. Hindi gumagalaw. Nakapikit pero gising. Pilit kong pinakaramdaman kung saan galing ang tunog. Hanggang sa may maramdaman ako sa paahan ko. Mahinang bigat. Gumagalaw pataas, papunta sa tiyan ko. Dahan-dahan akong dumilat. Nakadagaan sa akin si Shadow. Pero hindi na yun ang Shadow na kilala ko. Nanlalaki ang mata niya at namumula. Parang dalawang apoy na gumagalaw. Ang nguso niya, umahaba, kumikibot-kibot. Para bang sinusubukang magbago ng hugis. Ang katawan niya, payat, pero mahaba ang paa. Masyadong mahaba para sa isang aso. At mula sa dibdib niya, may tunog na humuhuni. Hindi tahol, hindi ungol, hindi tunog ng hayop, boses ng bata. Lem, huwag kang aalis. Sa sobrang takot ko, sinubukan kong igalaw ang kamay ko. Pero mas lalo siyang dumagaan, mas bumigat. Hindi ako makahinga, para akong dinadagaanan ng isang tao. Inilapit niya ang mukha niya sa akin. Naaamoy ko ang hininga niya. Malamig, parang amoy ng basang lupa at nabubulok. Bigla siya nagbago ng posisyon, parang susunggab sa leeg ko. Doon ako nakapalag. Inikot ko ang katawan niya at itinulak siya. Tumalsik siya sa gilid ng kama, pero hindi man lang nasaktan. Imbis na bumagsak, tumayo siya, diretso na parang tao. Tapos bumaling ang ulo niya pabalik sa akin nang hindi gumagalaw ang katawan. Wala akong nagawa kundi tumakbo palabas ng kwarto. Habang binubuksan ko ang pinto palabas ng apartment, narinig ko ang pagtakbo niya sa sahig. Paglabas ko, bigla siyang sumugod sa dilim ng hallway. Pero tumigil bago makalapit sa mismong pinto. Para bang may hindi siya kayang tawirin. Dahan-dahan siyang umatras. Sabay sabing, "Babalikan kita." At naglaho siya at nawala na parang bula. Sanay na ako sa dagat, sa unos, sa paglubog ng araw habang nasa laot, at sa biglang galit ng panahon. Pero may isang gabing hanggang ngayon, kahit nakapikit ako, naaalala ko pa rin ang lamig ng tubig at ang lamig ng boses niya. Ako si Rene, tubong kapis at mangingisda mula pa pagkabata. Nagsimula ang lahat sa isang gabing malapit na dumating ang bagyong si Amang. Hindi pa siya tumatama, pero dama na namin ang bigat ng alon at ang bigat ng simoy ng hangin. May babala na ang barangay. Huwag nang lumabas ng bahay o pumalaot. Pero may isa kong lambat na naiwan sa laot at kailangan ko itong kunin bago tuluyang rumagasa ang bagyo. Kasama ko noon si June. Kababata ako at matagal ko ng kapartner sa pangingisda. 6:00 pa lang ng gabi, pero parang 12:00 na yung dilim ng langit. Ang buwan ay parang natatakpan ng itim na ulap. Tahimik ang paligid, pero hindi mapakali ang loob ko. Sandali lang to. Kunin lang natin yung lambat tapos balik agad, sabi ko kay June. Tumango lang siya, walang salita. Pumunta kami ng laot, sakay ng aming maliit na bangka. Bandang 7:30 PM, habang nasa gitna kami ng dagat, biglang umihip ang malakas na hangin. Parang may sumisigaw mula sa ilalim ng tubig. Nagtaka si June. "Pare, narinig mo ba yun?" Tumango ako, pero mas nilamig ako nang makarinig kami ng tila awit. Isang himig na para bang kumakanta. Maganda ang boses, pero hindi natural. Parang humihingi ng tulong na may halong galit. "Tulungan mo ko." Napatigil kami sa pagsasagwan.
Sa di kalayuan, ay nakita kaming liwanag. Isang babae. Nakaupo sa batuhan sa gitna ng laot. Mahaba ang buhok, basang-basa, at kumikislap sa dilim ang kanyang balat. Babae? Sa gitna ng dagat? Bulong ni Jun. Tumayo siya. Tinawag ang babae. Oy miss, okay ka lang? Pero hindi sumagot ang babae. Sa halip, humarap siya sa amin. At doon ko nakita, hindi yun ordinaryong babae. Ang kalahati ng katawan niya ay isda. Sirena. Pero hindi kagaya sa alamat. Ang mga mata niya ay puting-puti at ang bibig niya ay parang ngisi ng patay. Bigla siyang lumubog. Kinabig namin ang bangka pabalik. Pero para bang hindi kami umuusad. Lumalim lalo ang tubig. Mas lalo pa sa dati at naririnig namin muli ang kanta. Jun, huwag mong pansinin. Sagwan lang. Sigaw ko. Pero hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang siya sa tubig. Rene, may humihila sa paa ko. Nahulog si Jun sa dagat. Hindi na siya lumutang. Sumigaw ako. Tumalon ako para iligtas siya. Pero wala na siyang anino sa ilalim. Tanging bula ng tubig lang ang naiwan. Pag-angat ng ulo ko, naroon siya. Ang sirena. Nakalutang. Hawak ang ulo ni Jun sa kanyang mga braso. At bago siya muling lumubog, nagsalita siya sa isipan ko. Kapag hindi mo ibinalik ang lambat sa dagat, ikaw ang susunod. Nagising akong nasa baybayin. Walang bangka, walang lambat. At si Jun, hindi na nakita kailanman. Pinaghinalaan akong pinatay ko siya, pero walang ebidensya. Ngayon, taon-taon tuwing may bagyo, binabalikan ko ang dagat. Wala na akong lambat, wala na akong bangka, pero naririnig ko pa rin siya. Umaawit, umihikbi, nag-aabang. At alam kong kapag bumalik muli ako sa gitna ng laot habang bumabagyo, baka hindi na ako makatakas ulit. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.